Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa 13 linggo ng pangkaraniwan na panahon. At ngayong linggo, makakarinig tayo ng 2 kwento ng himala sa ating mabuting balita. Bakit 2 kwento? Ang kwento ng pagpapagaling sa isang babae na matagal na dinudugo. Ang kwento ng pagbibigay buhay muli sa isang batang may sakit at namatay. Pinapakita dito na maaasahan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang babae na dinudugo, maraming taon na naghahanap, pumupunta sa mga doktor na ubos ang kanyang lahat ng kayamanan at pera, pero sa isang saglit ng kanyang paniniwala, gumaling siya. Ang tatay na nakiusap sa ating Panginoon, nakaranas pa lang ng sakit ang kanyang anak, pero agad din na lumapit at pumunta si Jesus para tulungan ito. Mga kapatid, tayong lahat ay may pinagdadaan ng problema. Maaaring ang iba, ngayon pa lang. Maaaring ang iba, matagal nang tinitiis. Ano man ang inyong mga pagsubok, ano man ang inyong mga suliranin, tayo'y minsan pang lumapit sa Diyos, manalig sa Kanya, isuko natin ang ating isip, ang ating puso, lahat ng ating sarili sa Kanya. At magtiwala tayo na papagalingin niya ang mga may sakit, tutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa, pagkakalooban ng bagong lakas ang mga malapit ng sumuko. Mga kapatid, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan ang hina tayo ng pananampalataya, ng ating pananalig sa Kanya. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi natin maiwanan ang ating mga pagkakasala. Naway sa ating pagpapakumbaba, yan ang maging unang hakbang para makaranas tayo ng himala. Sabay-sabay nating sabihin at pagsisihan, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian, kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko,
sa iyong ginawa. Kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poon aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, upoon ay di magsasawa. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig at sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpagkadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. At naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Sa baybay pa lang siya ng lawa, ay napakarami ng taong lumapit sa kanya. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at nagsusumamo. Agaw buhay po ang aking anak na dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit nakakaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya.
Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtatanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanya malagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit nyo pa aabalahanin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mababagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang mga magkakapatid na si Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kum," na ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at inutos niya bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at happy Sunday po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating banal na misa ngayong linggo. Wine-welcome ko po kayo dito po sa ating parokya, ang Our Lady of the Holy Rosary Parish, dito po sa Barangay Santo Rosario, Pau, bayan po ng Santo Tomas, dito po sa Pampanga. Kami po ay nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na walang sawang sumusubaybay sa ating misa. Nakakaasa po kayo na ang inyo pong mga hinihingi na dasal at panalangin ay sinasama po namin sa ating banal na misa, lalong-lalo na sa mga tahimik kong oras ng pananalangin. Pinagdarasal ko po kayong lahat na may pinagdadaan ng pagsubok. Maraming salamat din po sa inyong mga nagdo-donate at nag-o-offer sa ating pong parokya. Malaking tulong po ito. Ngayon pa lang pong lumipas na buwan, tayo ay nakatulong sa tinatayong simbahan dito po sa bundok para po sa ating mga kapatid na mga Aita community. Tayo po ay nakapagbigay ng tulong para sa kanilang labor at materials. At ang ibang itutulong niyo po sa mga susunod na buwan ay isasama po natin sa ating pondo para sa ating mga scholars. Tayo din po ay magdo-donate bago man po magbukas ang mga eskwelahan para po sa kanilang brigada eskwela. Sa lahat po ng walang sawang tumutulong at hindi humihingi ng kapalit, pinagdarasal ko po na kayo ay mas basbasan pa ng Panginoon para mas marami pa po kayong matulungan. At kahit din po yung mga nahihirapan sa inyo, ako ay lubos na nagpapasalamat dahil meron din po mga iba na kahit na may sakit sila pa rin po ay nagdo-donate. Nakakaasa po kayo na nakikita ng Diyos ang inyong kagandahang loob at hindi po papabayaan ng Diyos na hindi kayo pagpalain sa inyong kagandahang loob.
na pinapakita. So sa inyo pong lahat, I pray that God will bless you more. Sobra. Amen? May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang maliit na bata na 5 years old. Isang araw, siya po ay pumunta sa isang drugstore at may dala-dala po siyang pera. Nilagay po sa counter. Sabi po sa pharmacist, "Sir, meron po ba kayong binebentang gamot na himala?" Nagtataka, ito pong pharmacist. Anong ibig mo sabihin? Sabi po ng maliit na bata, "Sir, ito po lahat ng naipon ko. Nag-iipon po ako para makabili ako ng bisikleta. Pero ngayon po, may sakit yung aking ina. At sabi po ng doktor na tanging himala na lang po ang makakapagpagaling sa kanya. Meron po ba kayong gamot na himala?" At sabi po ng pharmacist, "Bata, walang himala dito. Pero kung gusto mo ng himala, libre lang. Tabi ng drugstore ay may simbahan, pumunta ka kay Jesus. Magdasal ka sa Kanya. Dahil si Jesus lang ang doktor na makakapagbigay ng gamot ng himala sa iyong ina." Dali-dali po itong bata tumakbo sa simbahan, dala-dala yung kanyang pera. At nakita po niya itong larawan ng ating Panginoon nakapako sa krus. Tinapon po yung pera doon sa paanan ng ating Panginoon. Sabi, "Jesus, ito po yung ipon ko. Hindi na po ako bibili ng bisikleta. Tulungan niyo lang po yung aking ina. Hindi ko man po kayo matutulungan nang bumaba dyan sa krus. Alam ko po, nahihirapan kayo. Alam ko po, maraming nagdadasal sa inyo. Alam ko po, busy kayo. Pero mahal na mahal ko po yung aking ina. Sige na po, tulungan niyo yung aking nanay." Pero kahit na paano po siya magdasal, tahimik lang daw po si Jesus sa krus. Hanggang sumagot po ulit itong bata. Sabi niya, "Kung hindi niyo po ako matutulungan, pupunta na lang po ako doon sa inyong ina, si Mama Mary. Di ba mahal na mahal niyo din po yung inyong ina? Pwede niyo po ba tulungan yung ina ko din? Magpapatulong lang po ako sa inyo." At habang po palang nagdadasal yung bata, napadaan yung parish priest, yung pare, naririnig siya. At biglang lumapit doon sa bata, sabi, "Bata, kung magdadasal ka sa Diyos, makiusap ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka niya kung mananalig ka." Naawa po itong parish priest, tinulungan po pauwi yung bata. Sabi po ng pare, "Dalhin mo na yung pera mo. Basta't pagdasal mo yung nanay mo. Sige, pagdadasal ko din siya." At habang pauwi, kinekwento daw po ng bata yung nangyari, yung sinabi ng doktor na himala na lang ang magpapagaling doon sa kanyang ina. Kinwento po ng bata na pumunta siya doon sa pharmacist, sinabi ng pharmacist na wala siyang gamot na himala, tanging si Jesus lang. At nung pag-uwi po nila doon sa kanyang bahay, nabigla po sila dahil wala yung nanay niya doon sa kama. Tumiiyak po yung bata dahil akala niya namatay na yung nanay niya at kinuha na ng punerarya. Hanggang nabigla po sila, itong bata at ang pare, nung lumabas sila sa bahay, nakita nila yung nanay nakaupo dun sa hardin. Kakwento ng mga ibang kapitbahay. Malakas na at magaling. Ano po sabi nitong may sakit? Sabi, "Anak, meron kang kaibigan na doktor na dumating. Pinuntahan mo daw siya. Napakabait niya. Sabi niya, huwag ka daw mag-alala. At binigyan ako ng gamot. Pagkainom ko ng gamot, lumakas ako. Kaya tinulungan niya ako dahil sabi nitong doktor, mahal na mahal din daw niya yung kanyang ina." At ito pong bata at yung pare, umiiyak. Nagmilagro ang Panginoon. At ano pong sabi ng pare? Tignan mo na, nauna pa ang Panginoon sa atin sa bahay. Narinig ka niya. At hindi po ba, mga kapatid, naririnig din na Diyos ang ating mga dasal. Alam ng Diyos ang ating mga paghihirap. Alam ng Diyos ang ating mga suliranin. Matagal na yung problema mo o ngayon pa lang, alam niya yan, nakikita niya, naririnig ka niya. Kaya magdasal ka lang at manalig ka sa Kanya. Anong mabuting balita?
Balikan niyo po ang unang pagbasa, napakaganda. Hindi kagustuhan ng Diyos na tayo'y mamatay. At hindi natutuwa ang Diyos pag tayo'y nagdurusa. Kaya nga, gagawin niya ang lahat para matulungan tayo. Bakit tayo naghihirap? Anong paliwanag ng karunungan ng libro? Ito ay dahil sa masama at madalas kasalanan din natin. Pero kung gusto natin magkaroon ng kaayusan at kapayapaan at kabutihan ang ating buhay, anong kailangan nating gawin? Gayahin natin itong ating mga narinig na tauhan sa kwento na lumapit tayo kay Jesus. Mga kapatid, anong paalaala sa ating lahat ngayong linggo? Tandaan niyo po ito, na walang bayad ang himala, na libre ang milagro, pero may kailangan ang Panginoon sa atin bago niya ipagkaloob ang milagrong ito. Remember that miracles are free. God's miracle come without any cost, and yet it requires us to do something. Dalawang bagay po, huwag niyong kakalimutan. Unang-una na po dyan ay ang manalig tayo. Balikan niyo po ang Ebanghelyo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Doon sa babae na 12 years nang dinudugo, nung gumaling siya, sabi ni Jesus, "Your faith has saved you." Ito pong tatay ng bata na kamatay-matay pa lang, papunta pa lang si Jesus, nabawian na ng buhay yung bata, na-depressed na, nalungkot na, nawala na ng pag-asa itong ama. Pero sinabihan siya ng ating Panginoon, "Manalig ka lang sa akin." At dahil po doon sa paniniwala ng dalawang taong ito, nagkaroon ng himala, nagkaroon ng milagro. Mga kapatid, minsan hindi po ba mas matibay pa, mas malakas ang ating pananampalataya sa mga bagay o tao dito sa mundo kaysa sa Diyos? Bakit yung mga iba sa atin hindi natatakot na sumakay ng jeep o ng bus? Nagtitiwala na sila'y makakarating na ligtas, nananalig sila doon sa driver. Bakit yung mga ibang mag-asawa sa inyo, hindi kayo nag-aalala na kayo ay patayin ng inyong mga misis habang natutulog kayo na alam nyo naman na minsan meron silang sakit ng loob sa inyo. Mahimbing pa rin ang inyong tulog. Bakit napakarami sa atin kaya nating kumain ng masarap at masaya sa mga restaurant na hindi tayo nag-aalala na tayo ay lasunin nung tagaluto? Kung kaya nating magtiwala sa mga tao dito sa mundo, sa mga bagay-bagay dito sa mundo, bakit hindi tayo manalig ng buong buo sa Panginoon? Pag meron kang pananampalataya, anong mangyayari? Hindi man niya maaalis ang iyong problema, pero bibigyan ka ng lakas niyan para makaraos ka, para malampasan mo ang iyong problema. Amen? With faith, it makes all of the difference. Maaaring sa iyong pananampalataya, hindi man ibibigay ng Diyos yung iyong gusto. Pero tandaan niyo po, pag meron kang pananampalataya, ibibigay ng Diyos sa iyo yung tama at makakabuti sa iyo. Amen? Kaya nga, kahit na wala pa yung iyong hinihintay, huwag kang bibitaw sa iyong pananalig at pananampalataya kay Jesus. Amen? Pero pangalawa na kailangan, para magkaroon ng himala at milagro sa ating buhay, pagsuko, surrender. Tandaan niyo po, mababasa niyo palagi sa Bible, dahil sa pagsuko, doon pumapasok ang tulong ng Diyos. Kung hindi po sinuko ng maliit na bata, maalala niyo sa kwento, ang 5 tinapay, ang 2 isda, hindi po darami ang pagkain. At narinig natin sa ating kwento, napakaganda, itong babae na 12 years nang dinudugo, hindi gumagaling, saan siya umaasa? Saan siya nakakapit? Sa kanyang pera. Sa mga doktor, nagpapagaling. Ang tagal na panahon, hindi bumuting kanyang kalagayan. Pero nung sumuko siya kay Jesus, sabi niya, ito na talaga. Kahit na mahawak ko lang yung kanyang damit. Yun yung pagsuko niya kay Jesus. At itong ama, kahit na sinasabi ng mga tao, wala na. Tama na.
Huwag mo nang papagurin ang guro. Sinabihan siya ni Jesus, sumuko siya sa kanya. At dahil dito, nabuhay yung kanyang anak na kamatay-matay pa lang. My dear friends, all of us are invited to surrender to God. Pero bakit hindi tayo makasuko? Kasi hanggang ngayon meron tayong kinakapitan. Saan ka nakakapit? Saan ka nakahawak? Madalas yung ating nakikita at madalas dun sa ating masamang nakaugalian. Madalas sa ating di mga kasalanan, mga pagkakamali at pagkukulang. Remember, my dear friends, that you cannot receive anything new if you cling to the old. Gusto mo ng bagong grasya? Bitawan mo ang lumang kasalanan. Meron po akong kakwento, natanda na po, nagsaserve sa simbahan, nagpapasubo po ng communion. Napakahirap po ng pinagdaanan niya. Nung pong pumutok ang pinatubo ang bulkan dito sa Pampanga, isa pong pamilya niya sa Magnalahar, nawalan po sila ng tirahan ng bahay. Naubos po lahat. Pagkatapos po nun, nanganak po ang kanyang asawa. Lungkot na lungkot siya dahil yung kanyang anak may polio pa. At ilang taon, nakalipas na lamang po nila, may cancer pa ang kanyang asawa. Di po ba napakahirap nun? Yung nawalan ka na ng bahay, yung anak mo may sakit, yung minamahal mo paunti-unting namamatay. Pero sabi po nitong kausap ko, kahit na ang dami pong dagok sa kanya, ang daming paghihirap, pagsubok, hindi po siya tumigil na nagsimba, lalo pong tumibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Naging tapat po siya sa pagsaserve sa parish, sa simbahan. Sinuko po niya lahat sa Diyos. Alam niyo po kung ano nangyari. Pagkatapos po ng mahabang panahon, ngayon, may bahay na, natapos nang nabayaran, yung kanyang anak na may polio, nakatapos sa pag-aaral, ngayon, maganda ang trabaho, assistant dean, at yung kanyang asawa, kahit na may cancer, gumaling. Kahit na matagal na panahon, hindi siya tumigil na nanalig at hindi siya tumigil na sinusuko niya lahat sa Diyos. Two beautiful prayer. Say this every day. Pagkagising niyo po, kalagitnaan ng araw, bago kayo matulog, lalong-lalo na, pag dumarating yung inyong mga takot at pangamba, sabihin niyo, Jesus, I trust in you. And Jesus, I surrender to you. Dahil, paano babaguhin ng Diyos ang iyong buhay? Kung lumalayo ka sa Kanya, ang iyong paglapit sa Diyos, yan ang pananampalataya. Faith is our way of getting close to Jesus. Faith will help you to be closer to Jesus. Paano ka tutulungan ng Diyos? Kung ayaw mong bumitiw sa iyong pagkakasala, kung ayaw mo din magbago, bitawan mo ang mga bagay dito sa mundo. Bitawan mo yung mga pinaniniwalaan mo na sigurado. Dahil isa lang ang sigurado, kung hindi ang Diyos. Pray that and it will change your life. Pray these two prayers. You will receive a miracle today. Jesus, I trust you. And Jesus, I surrender to you. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Darating din ang milagro. Libre lang, walang bayad. Pero may kailangan. Harinawa, mas tumibay pa ang iyong pananalig sa Diyos at isuko mo ang lahat sa Diyos. Diyan darating, siguradong sigurado, sobra-sobra, aapaw pa kanyang himala at milagro sa buhay mo. Kaya naman mga kapatid, sa mga himala na tinanggap na natin sa ating buhay, araw-araw, hindi man natin napapansin. At sa mga milagrong tatanggapin pa natin, pasalamat na tayo ngayon at purihin natin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasagi ni Poncio Pilato, pinangos sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat,
doon nagmumulang paparito at huhukom sa nangangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos ng kaligtasan at buhay. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang palayain tayo sa lahat na nakakapinsala sa atin, gaya ng pagkamuhi at pagkakasala. Lubos ang pananalig sa kanyang pag-ibig sa atin. Tayo'y dumudulog sa kanya, tulad ni Jairo, at manalangin tayo at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway lagi siyang maging kasangkapan ng malasakit ng Diyos. Sa kabutihan ng lahat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng ating mga pinunong pang-espiritual, naway magpatuloy silang maging inspirasyon sa sangkatahuhan sa hangad nitong labanan ang lahat ng anyo ng sakit at kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga hahinsya ng pamahalaan na nakalaan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng buhay, naway magtagumpay ang mga ito at suportahan ng lahat ng mamamayang tapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos ng kapangyarihan at lakas, masuyo mong tunghayan, kaawa at dinggin ang aming mga kahilingan para sa kabutihan ng lahat naming mga kapatid, lalo na mga nagdurusa. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, Panginoon, siya ng aming daan, katotohanan at buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pagindapating gumanap sa pagdiriwang na paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo at gawing kalugod-lugod na mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Hinabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng Ama namin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating pinagdarasal nating magkaroon ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. At ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihahain at pinagsasaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Libre lang po ang himala. Walang bayad ang milagro. At may tuwa na ibibigay ng Diyos sa atin ito kung meron tayong pananalig sa Kanya at kung susuko tayo sa Diyos. Kaya nga po, isang magandang assignment, ano ang pwede mong isuko sa Diyos ngayong linggo para maipakita mo, para mapatunayan mo na totoo ka at tapat sa iyong pananalig sa Kanya. Isang magandang pagsuko araw-araw ay ang ating oras at panahon. Di po ba may kasabihan na time is gold? Bakit kayamanan ang oras? Dahil ang oras pag lumipas na, hindi mo na maibabalik yan. Kaya nga po, kung makakapagbigay kayo ng kakaunting oras at panahon sa inyong dasal, let it be your place and your time of surrender to the Lord. Dalawang magandang dasal. Jesus, I trust in you. Jesus, I surrender to you. Harinawa, ang inyong hinahanap na himala at milagro ipagkaloob sa inyo. Pero kung hindi man ibibigay agad-agad ng Diyos, huwag kayong susuko. Mas patibayin nyo pa ang inyong pananalig at igian nyo pa ang inyong pagsuko sa Kanya. Pinagdarasal ko na kayo ay bigyan ng lakas palagi ng Diyos araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sabi ni Padre Pio, na ang pinakamalakas sa sandata natin sa buhay na ito ay ang panalangin. Our greatest weapon is prayer. Kaya naman tayo ay minsan pang nagsama-sama sa banal na misa para magdasal. Ang taong hindi nagdarasal ay isang tao na nagsasabi sa Diyos, hindi kita kailangan. Kaya ko na. Pero ang tanong, talaga bang kaya natin? Niloloko lang natin ang ating sarili. Pag sinasabi nating hindi natin kailangan ang Diyos. Hindi ba yan ang unang tukso ng demonyo?
Yan ang unang tukso ng masama. Sinasabi niya na, hindi kayo mamamatay. Kainin nyo ang bunga. Gawin nyo ang gusto nyo. Para ba sinasabi niyang hindi nyo kailangan ang Diyos? Diyos kayo. Mga kapatid, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagkulang sa pananalangin, pagbabalik loob sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo palaging nagdarasal, palaging nakikipag-ugnay sa kanyang Ama. Pinagdasal niya hindi lang kanya sarili, kung hindi ang kanya mga minamahal. Kaya nga, ang taong palaging nagdarasal ay taong puno ng pagmamahal. Sa mga pagkakataon, nawalan tayo ng pagmamahal sa iba. Sa mga pagkakataon na hindi tayo nagmahal sa Diyos. Sa mga pagkakataon, nagkulang tayo sa pakikipag-ugnay sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo. Ipinanawag at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na doon may mga Saduseo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at mga Saduseo, at nahati ang kapulungan, sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo, at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsasalita sa kanya? At nang maging mainitin na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha ni Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Patuto ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, opong ko, ang lahat sa buhay. Ako yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya't kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, 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 alleluia. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama na tanay sumasampalataya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinibigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binibigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga ibinibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, my dear friends, I want you to remember these things. The happiest prayer is thank you, Lord. But the deepest prayer is thy will be done. What is the most beautiful prayer? It is to say, I love you, Lord. And the most transformative prayer is, Lord, forgive me. The most humble prayer is, O Lord, have mercy on me, a sinner. And the most peaceful prayer is, Lord, I trust you. Kayo po, paano po kayo nagdarasal at nananalangin? Ano po ang laman ng inyong mga panalangin? Prayer life is very important in the life of a Christian. Tandaan niyo po yan. Because without a prayer life, we do not have any power. Bakit mahalaga ang pananalangin, ang pagdarasal sa buhay natin? Dahil diyan nagmumula ang lakas ng isang Katoliko. Ang panalangin ay ang ugnayan natin sa Diyos. Pag tayo ay nakakapit sa Diyos, diyan dumadaloy ang ating buhay at lakas. Amen? Kaya nga po, pansinin niyo ang ating Panginoon, napaka makapangyarihan niya si Jesus. Bakit? Hindi lang po dahil siya'y Diyos. Jesus was very powerful because He was constantly in connection with God the Father through prayer. Si Jesus ay isang taong palaging nagdarasal. Kaya nga, siya'y nakakagawa ng himala. Kung gusto din natin na makagawa ng mga milagro at himala, oo, maniwala tayo at manalig sa Diyos. Pero wag natin titigilan ang ating pagdarasal at pananalangin. Amen? We are so fortunate because in the gospel that we have read, we have a peek of the contents of the prayer of Jesus. Hindi po ba napakapalad natin kasi alaman na natin, narinig natin kung ano ang laman ng dasal ng ating Panginoon. At ano po ang pinagdasal ni Jesus? Ayon po dito sa Ebanghelyo ni San Juan. 3 bagay po, balikan natin. Una, pinagdasal ni Jesus ang pagkakaisa natin. Jesus prayed for unity. Sabi po niya, Lord, Father, that they may be one as we are one. Pero pangalawa, pinagdasal po ni Jesus na tayong mga nananalig, naniniwala at sumusunod sa Kanya ay makapunta din sa langit. He was praying for our salvation. Ang sabi po niya, I wish that where I am, they also be with me. Nasaan ba si Jesus? O hindi, nasa langit, sa kanan ng Kanyang Ama. Napakapalad natin, pinagdarasal na tayo'y mapunta sa langit. Pero pangatlo, pinagdarasal din ni Jesus na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos dito sa lupa. He was praying that we may have a blessed experience. And what is an experience of the divine? It is an experience of divine love. Sabi po niya, the love with which you have loved me may be in them and I in them. Mga kapatid, ano po ang matututunan natin dito sa mga narinig nating laman ng dasal ni Jesus? See, when Jesus prayed, He prayed not for Himself, not for His needs, not for His desire. But look at the prayer of Jesus. It was always for us. It was always for others. Napakapalad natin. Ang laman pala ng dasal ni Jesus ay hindi para sa Kanya. Hindi tungkol sa mga gusto niya, pero tungkol pala sa atin. He was blessing us through His prayer. Pinagdarasal tayong mga minamahal niya. Amen? Bakit ginawa ni Jesus ito? Ito ay dahil si Jesus ay isang tao para sa iba. This is our Lord. He was a man for others. He was a God not for Himself, but He was a God for His loved ones, for His created ones. At tayo po ay inaanyayahan din. Sundan natin kung paano magdasal at manalangin ng ating Panginoon. When you pray, my dear friends, do not only pray for your intentions, for your petitions, for your dreams, for your plans. But when you pray, bless others. When you pray, pray for their needs. When you pray, pray for the good of others. Pag nagdarasal kayo, pagdasal nyo naman ang
iba. Subukan niyo po, unahin niyo pagdasal ang ibang tao at hindi kayo mahuhuli sa buhay. Uunahin din ng Diyos ang pangangailangan niyo. Amen? This is the most powerful prayer. Lord, I pray for them. Remember that. Gusto mo bang ang iyong pagdarasal ay may lakas, may kapangyarihan? Yan dapat ang maging laman ng iyong panalangin. Panginoon, pinagdarasal ko sila. Bless others with your prayers, and God will bless you. Who do you think is the most powerful person in this world? Sa tingin niyo po, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo? Maaaring ang isasagot nyo, ang presidente, maaaring ang isasagot ng iba, mga politiko, mga general, nasa military. Maaaring ang isasagot din po ng iba, mga mayayaman, may pera. Maaaring ang isasagot nyo din ay yung mga matatalino, yung mga nag-aral. Pero alam niyo po ba kung sino ang isang pinakamakapangyarihan tao sa mundo? Yes, these people may be powerful in the standard of the world. But who is the most powerful in the eyes of God? It is the person that who trusts Him and prays for others. Yes, they may be important. Oo, mahalaga po ang mga taong matalino, may pera, may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, sa tingin ng Diyos, isa sa mga pinakamakapangyarihan ay ang mga taong walang tigil, nananalig sa Kanya, nananalangin at nagdarasal. And who is the most blessed person? Sino po sa tingin niyo pinakamapalad na tao? Hindi lang po yung mga taong pinipili nilang maging masaya sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Pero tandaan niyo po ito, pinakamapalad na tao ay yung nagdarasal para sa pangangailangan ng iba. Kailan po kayo nagdarasal sa loob ng misa? Sigurado po sa panahon po ng consecration. Di po ba? Pati din po ako. Lalong-lalo na nung natapos po akong pare, nung na-ordain ako, alam ko naman po na pag tinataas ko ang hostya, ang kopan, chalice, lahat ng tao tahimik, nagdadasal, nananalangin para doon sa kanilang mga hiling, para sa kanilang mga panaginip, para sa kanilang mga plano. Pero naging ugali ko na po, magsimula nung naging pari ako, dahil aware po ako, conscious ako, pag tinataas ko ang tinapay, ang alak, nananalangin ng mga tao, nang pinagdarasal ko po, hindi para sa akin. Alam niyo po kung ano yung laman ng dasal ko, pag tinataas ko, yung hostya, yung alak, ito po. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, may their prayers be answered. Pag tinaas ko yung kopa, ganon din po yung pinapanalangin ko. Panginoon, pakinggan niyo po ang panalangin ng mga anak niyo. Panginoon, sagutin niyo po ang dasal ng mga nagtitiwala at nananalig sa inyo. Every time I pray for others, sa tingin ko po, yung panalangin kong yun, nagmimilagro, naghihimala. Kasi napakarami na po nang lumapit sa akin, papasalamat, dahil meron silang hiniling pinagkalob ng Diyos. Hindi po ako ang nagbigay nung hinihiling nila, kung hindi ang Panginoon. Kamakailan lang po, meron pong lumapit sa akin, nagpapasalamat, pumasa sa board exam, nakailan na rin pong take. Isa po sa kinatutuwa ko, nasabihin ko po, na meron na naman pong nabuntis. Muli po, hindi po sa akin yung bata. Pero napakatagal na po na nananalangin. Dahil alam naman po natin na isa sa mga nangungumpleto para maging masayang pamilya ay yung magkaroon ng supling itong mag-asawa. Patuloy po ako sa pagdarasal. Kaya nga po, ito yung naging mission ko. Ito yung bukasyon ko. Papasalamat po ako sa Diyos na available po ang internet, ang YouTube, social media, para ang blessing ng Panginoon ay lalo pang kumalat at marami ang mas mabasbasan. Po kayo mag-alala. Kasama niyo po ako nananalangin. Hindi ko man po kayo kakilala, hindi ko man po kayo nakikita. Yan po yung aking pinagdarasal sa loob ng misa. But why not try? Instead of asking the Lord for what you need, pray for the needs of others. You would see that as you bless others, you will also be blessed in the process. Amen? Remember that the most powerful prayer is when you lift it to God and when you pray for others. Makapangyarihan po ang nagdarasal. Po ba? Pero mas makapangyarihan pag tayo ay nagdarasal ng sama-sama. Kaya sa banal na misa pong ito, pagsama-sama natin muli ang ating dasal at panalangin, huwag kayong mag-alala. Pinagdasal na kayo ng Panginoon. Umapit ka lang, maniwala ka lang, patuloy ka. Subukan mo muna. Pagdasal mo,
ang iba at babalik din sa iyo yung iyong ginawa. Meron din nagdarasal sa iyo para ikaw ay mabasbasan din. Amen. Mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentekoste, lumapit tayo sa Ama at idanangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa ng ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal natin hindi lang ang ating mga intensyon, kung hindi ang mga hinihiling at pangangailangan ng ating mga kapatid, ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ang mga tao na nahihirapan ngayon. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang binabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo bago pa man tinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos ng lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin.
Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba na mga anghel. Siyang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siyang tagapagpasaya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madalas ang dahilan ng napakaraming tao para hindi magsimba ay dahil marami daw silang ginagawa. Kung ang Diyos kaya, yan din ang kanyang sabihin sa atin. Marami din akong ginagawa kaya hindi ko masagot ang iyong panalangin. Ano ba ang kakaunting oras at panahon para maibigay natin bilang papuri at pasasalamat sa Diyos? Dahil ang pagdarasal ay hindi lang para sa Diyos, kung hindi, ang bunga nito ay para din sa atin. Ang taong palaging nagdadasal ay taong mapagmahal. Ang taong palaging nananalangin ay taong payapa. Ang taong nananalangin sa Diyos ay siguradong may tuwa sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, ang assignment po natin, kahit lang sa araw na ito, ay pagdasal po natin ang kapayapaan sa buong mundo. Makapangyarihan ang panalangin mo, pero mas makapangyarihan ang panalangin kung sama-sama tayo. Alam po natin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Napakaraming sigalot, napakaraming hidwaan, napakaraming gera. So, even on this day, let us gather our prayers together. Let us pray for world peace. Hari nawa, sa ating pagkakaisa sa panalangin, kahit na paano magkaroon ng bunga ng kapayapaan, katahimikan, at kabutihan sa ating mundo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at basbasan kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon nabuhay. Alleluia.